Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2101 hanggang Kabanata 2110. Kabanata 2101. Sa oras na ito, nadala na ni Qin Jianan si Huang Qi mula sa ibaba papunta sa itaas. Yehan, ikaw pala. Nang makita ni Huang Qi ang binatang nakaupo ng kampante, nagulat din siya. Ngumiti si Yehan at sinabi, Huang Qi, matagal na tayong hindi nagkita. Maupo ka. Kaya pala ikaw ang nagligtas sa akin. Umupo si Huang Qi, at hindi na ininda ang kanyang mga sugat. Kinuha niya ang isang baso ng alak sa mesa at uminom. Mula sa kanyang mga mata, nakita pa rin ni Yehan ang isang madilim at mabagsik na aura. Sabi ni Yehan, Huang Qi, paano ka napunta sa ganitong kalagayan? Sino ang mga taong iyon kanina? Sila ang dati kong mga kaaway, sagot ni Huang Qi. Baka hindi mo alam, pero wala na ang sekta ng Wushu. Kung hindi lang sa araw na pinatay ng angkan ng Kang ang Wushu sect, bumaba ako ng bundok, matagal na sana akong patay sa kamay ng angkan ng Kang. Pagkarinig nito, napabuntong hininga si Yehan. Sa Yuheng Domain, nagkaroon siya ng ilang ugnayan sa sekta ng Wushu, ngunit nilipol na ito ng angkan ng Kang. Huang Qi, ano na ang kalagayan sa Yao Guangyu ngayon? Tanong ni Yehan. Sagot ni Huang Qi, sa apat na sekta, bukod sa aming sekta ng Wushu na nalipol at sa sekta ng Yixian na pumunta sa Star Palace, ang dalawang natitira ay sumuko na sa angkan ng Kang. Isa sa tatlong sekta ang sumuko na. Sa natitirang dalawa, ang isa ay nakipagsanib sa Shingang, ngunit kahit magsama pa sila, wala ring laban sa makapangyarihang angkan ng Kang. Kung ganun, malapit nang sakupin ng angkan ng Kang ang Yuheng Domain. Muling sumikip ang mga mata ni Yehan. Malupit din ang pamamaraan ng angkan ng Kang, kung ayaw mong sumuko, lilipulin ka nila. Sa puntong iyan, tama ka. Malapit nang mapasakamay ng aming angkan ng Kang ang Yuhengyo, at ang susunod na atake ng espada ng aming angkan ay laban sa inyo. Sa sandaling iyon, isang malamig at mapang-ipong tinig ang nanggaling mula sa pasilyo, dahilan para mapatingin ang lahat ng tao sa loob ng restoran. Sa bungad ng pasilyo, may isang nakamamanghang figure na nakabihis gaya ng isang lalaki ngunit malinaw na babae. Nakabuntot sa kanya ang isang binatang mukhang iskolar. Nang makita ito, biglang kumislap ang malamig na liwanag sa singkit na mata ni Yehan. Muli silang nagharap ng babaeng tila itinadhana na maging kanyang karibal. Si Kang Tianzan, isang babaeng may walang kapantay na kagandahan, kahit magpanggap pa bilang lalaki, mahirap hindi humanga sa kanyang karisma. Kung hindi lang siya masyadong mapang-api, makapangyarihan, at walang awa, marahil ay sasambahin siya ng napakaraming manliligaw sa buong mundo ng tao. Sa kasamaang palad, kakaunti lamang ang may lakas ng loob na manligaw sa kanya. Bagamat nasa mataas siyang posisyon at dinadakila ng marami, nag-iisa pa rin siya. Iilan lamang ang may tapang na lumapit sa kanya. Kahit ang lalaking umiibig sa kanya, malamang ay mananatili na lamang sa ligtas na distansya. Si Kang Tianzan, kahit sa mundong pinamumunuan ng mga Diyos at demonyo kung saan ang pinakamalakas ang pinapahalagahan, ay maaari sanang mabuhay gamit ang kanyang ganda lamang. Ngunit pinili niyang umangat gamit ang sarili niyang kakayahan. Ang kanyang ambisyon at lakas ay nakakapahiya para sa karamihan ng kalalakihan. Habang naglalakad siya mula sa pasilyo, biglang natahimik ang buong restoran. Maliban kina Yehan at ilang kasama, nag-aalangan ang lahat. Walang nakakaalam kung papatayin ba sila ng babaeng ito kapag masama ang kanyang loob. Ang pangalan niyang Kang Tian Beriel ay kilala sa buong Yuheng Domain bilang isang malupit at walang awang pinuno. Lahat ng lumalaban sa kanya ay iisa lamang ang kahihinatnan, kamatayan. Habang papalapit ang lalaki at babae, unti-unting nawala ang lamig sa mukha ni Yehan at napalitan ng isang makahulugang ngiti. Simula nang dumating sila sa Yuheng Domain, bantay na sa kanila ang mga tauhan ng angkan ng Kang. Alam ni Yehan na kapag nanatili siya roon, tiyak na haharapin niya si Kang Tianzan. Ngayon, napatunayan na ng kanyang pagdating ang hinala ni Yehan. Samantala, pagmulat ni Huang Qi at makita si Kang Tianzan, nagliyab ang kanyang mga mata sa matinding puot. Mariin niyang hinawakan ang kanyang espada. Ang sekta ng Wushu ay nilipol ng angkan ng Kang, at kung hindi siya nakatakas noon, matagal na siyang patay.
Bilang tanging nakaligtas, natural lamang na nag-uumapaw ang kanyang galit at hanggang pumatay sa angkan ng Kang. Naramdaman ito ni Yehan kaya palihim siyang umiling kay Huang Qi. Kahit isang makapangyarihang banal na emperador ay mahihirapang patayin si Kang Tianzan, lalo't may mga malalakas na bantay mula sa angkan ng Kang na nagpoprotekta sa kanya. Maya-maya, sa ilalim ng titig ng lahat, naupo sina Kang Tianzan at ang batang iskolar sa mesa sa harap ni Yehan. Nagtagpo ang kanilang mga mata, si Kang Tianzan, may mapang aping titig, si Yehan, may ngiting makahulugan. Nakalimutan kong batiin ka, nakaligtas ka sa Jiuyu City. Sa ganoong pagtitig, kumislap ang liwanag sa magagandang mata ni Kang Tianzan. Si Yehan ang tanging lalaking kanyang kinikilala bilang karibal at pinapaboran. Wala pa siyang nakikitang mas kahangahangang henyo kaysa kay Yehan. Ngumiti si Yehan at sumagot, nakalimutan ko ring batiin ka. Nakuha mo ang kayang domain, at ngayon, malapit na ring mapasakamay ng iyong angkan ng Kang ang Yuheng domain. Kabanata 2102. Isang mapanghamong ngiti ang lumitaw sa gilid ng labi ni Kang Tianzan at sinabi niya. Kung ganun, dapat mo akong batiin ng husto. Una, nakuha ko ang kayang domain, pangalawa, itong Yuheng domain, at pangatlo, tapos na rin ang Yaoguang domain ninyo. Marahil ito na ang una at huling pagkakataon na babatiin kita, sagot ni Yehan na may bahagyang ngiti. Bagaman mahina ang Yao Guangyo sa mata ng angkan ng Kang, kahit ang pinakamakapangyarihang dragon ay minsan hindi kayang supalan ang mga lokal na ahas. Kumislap ng may kapangyarihan ang mga mata ni Kang Tianzan. Kung ganun, gusto ko talaga itong subukan. Lalaki, hintayin mo ako sa Yao Guangyo, at pasusukuan kita sa akin, Kang Tianzan. Sa mundong ito, ang tanging taong kayang pasukuan ka ay ako, ang langit na libingan. Ngumiti si Yehan. Natatawa ako sa iniisip mo. Mahal ko ang mga babae, pero wala pang babaeng nakapagpasuko sa akin. Siyempre, kung hindi mo mamasamain, pwede nating baguhin ang paraan. Kung mamahalin mo ako gaya ng pagmamahal ko sa aking mga babae, handa akong sumuko sa'yo. Pagkarinig nito, nanginig ang loob ng mga tao sa restoran. Nilalandi ba ng lalaking ito ang kilabot na babaeng Diablo? Kung gusto mo akong angkinan, Kang Tianzan, natatakot akong wala kang kakayahan at karapatang gawin iyon. Mapait na ngumisi si Kang Tianzan. Hindi ko maitikaila na humahanga ako sa'yo pero hinding-hindi ako iibig sa'yo. Walang lalaking karapat-dapat mahalin ng langit na libingan kahit ikaw, hindi ka karapat-dapat. Ngumiti si Yehan ng banayad. Hindi yan tiyak, babae. Huwag kang masyadong magsalita, baka pagsisihan mo ang mga sinabi mo sa araw na mahulog ka sa akin. Sa buong buhay ko, Kang Tianzan, hindi pa ako nagsisisi, malamig niyang sabi. Mayroon lang dalawang kahihinatnan sa pagitan natin, sumuko ka sa akin o ako mismo ang tatapos ng buhay mo. Gayunpaman, bibigyan kita ng patas na pagkakataon. Nagkibit balikat si Yehan. Siguro may pangatlong posibilidad, ikaw, Kang Tianzan, ang susuko sa akin, Yehan. Hindi nakita pakikialaman sa usapan. Kapag dumating ang araw na yun, malalaman mo kung ilan ang posibilidad. Pero gusto ko talagang malaman, nagamit mo ba ang lahat ng kapangyarihan ng apat na angkan matapos mong pumunta sa Tianshu Region? Pinagmasdan ni Kang Tianzan isa-isa sina Qin Shengwang, Qin Jianan, Qin Wanwan, at Huang Qi. Nang pumunta ako sa Tianshu Region, dadalhin ko ba ang mga walang silbing tao na to? Hindi ito ang estilo mo. Nanatiling kalmado ang mukha ni Qin Shengwang, pero halata ang galit kina Qin Jianan at sa iba pa. Lantarang minamaliit sila ni Kang Tianzan. Ngumiti si Yehan. Babae, alam kong kahindek-hindek ang lakas mo, pero huwag mong maliitin ang kahit sino. Kulang ang oras, kaya bigyan mo ako ng 3 araw para makabalik sa Yao Guangyo, iyan lang ang kaya ko. Magaling, sabi ni Kang Tianzan. Hindi ko gusto ang mga taong sumusuway sa akin. Aalis ako sa Yuhengyo ngayon at pupunta sa Yao Guangyo para hanapin ka. Sa susunod nating pagkikita, bibigyan pa rin kita ng pagkakataon para mag-isip. Alam mo naman na wala akong pasensya. Pwede kitang bigyan ng pangalawa o pangatlong pagkakataon, pero wala ng pang-apat. Pag-isipang mabuti kung anong landas ang pipiliin mo, hindi ko ito ibinibigay kahit kanino. Salamat sa iyong payo. Sasabihin ko sa iyo ang sagot kapag napag-isipan ko na, sagot ni Yehan na may banayad ng ngiti. Lalaki, tandaan mo, marunong akong pahalagahan ang may talento, pero isa rin akong walang awang tao. Inaasahan kong magkasama tayong sakupin ang mundong ito. Pagkasabi nito, tumalikod si Kang Tianzan at umalis. Tumingin ang maputlang iskolar ng angkan ng Kang kay Yehan na may kalahating ngiti.
Bihira kong makita siyang pahalagahan ng isang henyo na kaedad niya. Sana huwag mo siyang bigwan, kung hindi, wala nang matitirang buhay para sa Tianlong. Napaka-dominant ng babaeng ito, tinutulak ka sa sulok at walang daang makalabas. Habang naglalaho sa paningin sina Kang Tianzan at ang iskolar, ngumiti si Yehan ng makahulugan. Pasukuan siya. Kahit ang makapangyarihang Kang Tianzan, hindi iyon pinapansin ni Yehan. Hindi ba sapat na ang mga mababangas na kalaban na kanyang hinarap sa paglalakbay na ito? Ngunit, kailanman, hindi pa siya sumuko sa kahit sino. Ang babaeng iyon mula sa angkan ng Kang ay isang pambihirang bayani, ani Qinggai Shengwang na may banayad ng ngiti. Sa kasaysayan ng ating lahi, bihira ang mga babaeng kasing lakas at kasing ambisyosa niya. Nakalaan ang kanyang kinabukasan upang maging alamat na titingalain ng lahat. Bata, kung may kakayahan ka, subukan mo. Sigurado akong malalaman ng buong mundo kung sino ang lalaking nakasakop sa babae ng angkan ng Kang, at hangga ako sayo. Napangiti ng mapait si Yehan. Minsan, ang isang malakas na tulad ni Qinggai Shengwang ay marunong ding magbiro ng walang galang. Hindi niya iniisip na ligawan si Kang Tianzan, isang babaeng sobrang dominanti na walang lalaking itinuturing na karapat-dapat. Ang makipag-asaran sa kanya ay isa ng bagay, pero kung seryosohin iyon, walang nakakaalam kung ano ang magiging kahihinatnan. Ito ay isang babaeng dapat pagmasdan mula sa malayo, hindi nilalapitan. May tinik siya sa buong katawan, isang maling galaw lang at mapupuno ka ng sugat. Matanda, sapat na ang usapang yan. Kung gusto talagang gawin yan, hayaan ang mga walang takot sa kamatayan ang sumubok. Ako, hindi ko pipitasin ang rosas na may tinik, ani Yehan ng may mapait na ngiti. Maganda ang babaeng iyon, wala ba talagang naaakit sa inyo? Tanong ni Qin Wanwan, puno ng pagdududa at pangungutya. Napanganga si Yehan. Ano bang alam ng isang batang 15 o 16 anyos tungkol sa kung ano ang kaakit-akit sa isang lalaki? Tumawa si Qinggai Shengwang. Sa kasaysayan ng ating lahi, maraming natatanging babae, pero iilan lang ang nakapiling ng isang lalaki. Lahat sila ay mga mandirigmang ginagawang kaiyahiya ang karamihan sa kalalakihan. At ang babaeng ito mula sa angkan ng Kang ay kabilang doon. Nagkibit balikat si Yehan, hindi itinatanggi ang sinabi ng matanda. Totoo, may ganoong potensyal si Kang Tianzan. Pagkaalis niya, nakahinga ng maluwag ang lahat sa restoran. Sobrang lakas ng presensya ng babae, at kahit isang simpleng pagdating ay ikinatahimik ng lahat. Tanging si Yehan at ang kanyang grupo lamang ang nanatiling kalmado. Yehan, gusto kong sumali sa Tianlong mo. Tinatanggap mo ba ako? Tanong ni Huang Qi, nakatitig ng diretso. Simula nang malipol ang Wushu Sect, wala na siyang matutuluyan. Ang Tianlong ni Yehan lamang ang nakikitang pag-asa, at higit sa lahat, sila lang ang may tapang na lumaban sa angkan ng Kang. Kung sasali siya, baka magkaroon siya ng pagkakataong makapaghiganti. Kabanata 2103. Ngumiti si Yehan, syempre, magkaibigan tayo, hindi na kailangan pang sabihin iyan. Bukas palad ang Tianlong para sa'yo kahit kailan. Magaling, ngayong araw ay sasama ako sa'yo papuntang Yaoguang Domain. Iniligtas mo ang buhay ko, kaya mo lang ngayon, si Huang Qi ay iyon na. Pagkasabi nito, ininom ni Huang Qi ang baso ng alak sa harap niya. Diretso ang loob niya, walang paligoy-ligoy, kung sino ang mabuti sa kanya, iyon din ang tinatrato niyang mabuti. Tinapik ni Yehan sa balikat si Huang Qi at sinabing, kung ako'y nasa kasaganaan, baka hindi ko maalala lahat ng tumatawag sa akin ng kapatid. Pero sa oras ng pangangailangan, hinding-hindi ko malilimutan kung sino ang kasama ko sa hirap at ginhawa. Hindi na sila tumagal pa sa Yuheng Domain. Sa kasalukuyan, naglalagablab ang digmaan doon at napakagulo. Tapos na ang labanan ng Kang Clan sa lugar na iyon, at ang susunod nilang target ay ang Yaoguang Domain. Kailangan ng planuhin ni Yehan ang lahat bago dumating ang araw na magtatagpo silang muli ni Kang Tianzan, at pag dumating iyon, baka hindi na sila mag-uusap ng mapayapa gaya ngayon. Ngayon na bumalik na si Yehan mula sa Tianshu region, nakatago sa mundo ng Xuanman ang mga puwersa ng Qin at Xin clans. Malakas din ang dalawang ito, 3 banal na hari, 6 na kalahating banal, mahigit 1,000 mandirigma sa Immortal Realm, at higit sa 4,000 Supreme. Nananatili naman sa Tianshu region ang Zan at Soul clans, ngunit sa sandaling itutok ng Kang clan ang kanilang espada sa Yaoguang Domain, tiyak na kikilos din sila. Nakakatakot ang puwersang ito na nakatago. Kahit alam ng ilan na kikilos para kay Yehan ang 4 na clan, walang nakakaalam kung saan eksaktong nagkukubli ang kanilang lakas. Pagbalik ni Yehan sa Tianlong City, sinalubong siya ng lahat. Nasa maayos ng direksyon ang Tianlong.
Kahit kakaunti ang tauhan dito, sa loob ng Daoist World ay mayroong higit sa 16,000 mandirigma na mabilis na lumalakas. Sect Master, naging matagumpay ba ang pagpunta mo sa Tianshu region? Nasa bulwagan ng Tianlong sina Chen Baixiang at iba pang pinuno, pati na rin si Zhou Prajna, habang pinagmamasdan si Yehan. Ngumiti si Yehan, tagumpay man o hindi, kailangan nang ihanda ang Tianlong laban sa Kang Clan. Simula ngayon, lahat ay magsanay sa Daoist World. Kahit panandalian lang, bawat dagdag na lakas ay mahalaga. Napasabik ang lahat sa narinig. Alam nila ang kapangyarihan ng mundo ng Xuanman, isang araw sa labas ay katumbas ng 100 araw sa loob. Mayroon pa itong 8 ugat ng espiritual na enerhiya, kaya napakalaki ng pakinabang sa pagsasanay. May balita ba mula sa Sword Villa? Tanong ni Yehan. Sumagot si Chen Baixiang, tahimik pa ang Lijian Villa. Sa lakas ng Tianlong ngayon, hindi sila basta kikilos. Malamang ay minamanmanen din nila ang Kang Clan. Kapag tinutok ng Kang Clan ang espada nila sa Yaoguang Domain, tiyak na matatakot din sila. Tumango si Yehan, natural lang na hindi sila gumalaw ngayon. Wala silang kakayahang banggain ang Tianlong, at kung umatake ang Kang Clan sa Yaoguang Domain, lalo lang silang manganginig. Baka nga hindi na natin kailangang kami pa ang bumura sa Lijian Villa. Sumang-ayon ang lahat, mahina ang Lijian Villa kumpara sa Tianlong at Kang Clan. Sa digmaang ito, tila wala silang karapatang sumali. Habang nagpupulong sila, biglang kumurap ang mga mata ni Yehan. Ramdam niya mula sa Xuanman World ang malalakas na enerhiyang handa ng sumabog, mga taong malapit ng maging supreme, at hindi lang isa. Hehe, mukhang marami ang malapit ng magtagumpay sa breakthrough. Nakangiting nawala si Yehan mula sa bulwagan at lumipad patungo sa kalangitan ng Tianlong City. Ilang sandali lang, lumitaw ang daan-daang mandirigma sa himpapawid. Karamihan sa kanila ay mula sa 6 na malalakas na puwersa noon. Bago pa sila pumasok sa Daoist World, nasa half-step supreme na sila. Maghiwa-hiwalay. Sa utos ni Yehan, kumalat sila at naghintay sa langit para bumagsak ang Tribulation Cloud. Mahigit 300 mandirigma ng Tianlong ang sasailalim sa Tribulation ngayon, puro mga half-step supreme noon, pero sa tulong ng pagpapabuti ng talento mula kay Yehan, ng mayamang espiritual na enerhiya, at ng 9 Tribulations Ancient Tree, handa na silang maging supreme. May halos 2,000 half-step supreme mula sa 6 na puwersa noong una. Kapag lahat sila naging supreme at patuloy pang lumakas, magiging napakalakas ng kanilang potensyal. Alam ni Yehan na simula pa lang ito, pagkatapos ng batch na ito, susunod ang iba, at pati ang mga kasalukuyang supreme ay mabilis ding uunlad. Tumagal ng 2 oras ang tribulation ng mahigit 300 tao, at ligtas silang lahat na nakalampas. Ang tanawin ay nakatawag pansin sa buong Tianlong City. Bihirang-bihira ang makakita ng sabayang pagtagumpay ng daan-daang mandirigma sa Supreme Realm. Sa araw na iyon, umalangaw-ngaw ang balita, sa isang araw, daan-daang miyembro ng Tianlong ang naging supreme. Muling nabigla ang lahat sa kapangyarihan ng Tianlong. Nakikita na nila ngayon na isang dambuhalang puwersa ang unti-unting tumataas. Kabanata 2104. Gayunpaman, matapos ang tribulation na ito, maliban kina Gu Jianxi at sa avatar ni Yehan, lahat ng nasa himpilan ng Tianlong ay pumasok sa mundo ng tao upang mag-ensayo. Hindi rin exception si Yehan. Magkasama sina Gu Jianxi at ang avatar ni Yehan na gumagawa ng mga sandata sa kanilang tahimik na lugar at hindi niya sila ginambala. Sa ngayon, si Yehan ay isa ng supreme being ng unang tribulation. Bagamat hindi siya agad makakaakyat sa ikalawang tribulation, marami pa rin siyang puwang para umunlad sa kanyang sining pandigma. Ang Madjihad body na nakuha niya mula sa libingan ay sapat para kanyang tuklasin. Sa mundo ng Xuanman, lahat ay nagpapaigting ng pagsasanay ng walang pagpapabeya. Pati sina Zhou Yuner at ang iba pa ay nagsimula na ring mag-ensayo sa ilalim ng patnubay ni Yan Yulan. Hindi kailangan ni Yehan na maging malakas sila para sa mga bagay sa labas, tungkulin iyon ng mga lalaki. Pero dahil nakakatulong ito para malabanan ng mga babae ang inip, tuwang-tuwa si Yehan. Pagkaraan ng ilang araw na kasama ang pamilya sa mundo ng tao, pumunta si Yehan sa isang bakuran. Doon, naroon ang patriarka ng Qin Sage at ang banal na hari na si Qingai, kasama ang ilan pang mga banal na hari mula sa angkan ng Qin at Xin. Pinili ng patriarka ng Qin Sage na lisanin ang angkan ng Qin. Bagaman magdudulot ito ng malaking pagkawala sa kanilang angkan, kailangan ng ilang sakripisyo upang mailantad ang mga tusong ahas sa loob. Ang angkan ng Qin ay maaaring muling isilang sa apoy, o tuluyang maglaho rito.
Nang lisanin nila ang angkan, bukod sa mga malalakas na mandirigma, isinama rin ng patriarka ang mga batang may pambihirang talento tulad nina Qin Ruoxuan, Qin Ju, Qin Tiandao at iba pa. Sila ang magiging kinabukasan ng lahing Qin. Nang dumating si Yehan upang kausapin ang patriarka, layunin niyang magtanong tungkol sa Mad Jihad Body. Sa ngayon, tanging siya at ang banal na hari na si Qinggai ang maaaring tanungan nito. Nakita ni Yehan ang patriarka na umiinom ng tsaa at nakikipagkwentuhan kay Qinggai Shengwang. Lumapit siya at ngumiti, "Patriarka, kumusta? Nasasanay na ba kayo sa pamumuhay dito?" Ngumiti ang patriarka at sumagot, "Napakapalad mo, bata. Naiinggit ako. Ang mundong ito ay mas higit pa sa banal na bundok ng aming angkan." Noong una niyang masilayan ang mundo ng tao, labis siyang namangha, lalo na sa dami ng disipulo ng Tianlong. Kahit pa ang 12 sinaunang angkan ay malamang wala sa kalahati ng bilang nito. Kung lahat ng 160,000 na miyembro ng Tianlong ay maging malalakas, magiging kakilakilabot na puwersa ito. Ngumiti si Yehan. Kung wala kang ganitong pagkakataon, paano mo maipapakita ang ambisyong maging malakas? Tumawa ang patriarka. Ngayon alam ko na kung saan nanggagaling ang kumpiyansa mo. Sa lahat ng ito, tiyak na magiging isa ang Tianlong sa pinakamakapangyarihang puwersa ng lahing tao. Hindi ito kayang isipin ng ibang nangungunang puwersa. Umupo si Yehan. May nais akong itanong sa inyo. Ibinunot niya ang isang piraso ng lumang mapa, kasama ang kanto ng mapa na nakuha niya kay Kang Tianzan. "Mapa?" tanong ni Qinggai Shengwang. Umiling si Yehan. "Hindi lang ito simpleng mapa. Isa itong pambihirang obra, ngunit hindi ko pa maunawaan ang sikreto nito. Gusto ko sanang makita ninyo." Kinuha ng patriarka ang mapa. Makikita sa hugis taong guhit ang mga pulang linya ng meridyano. Kahit siya, muntik na itong hindi pansinin. Napakakomplikadong diagram ng meridyano, at hindi ito basta-basta, aniya habang nakakunot ang noo. "Patriarka, sigurado akong narinig niyo na ang pangalang Mad Saint. Ito ay kanyang Mad Saint Physique," wika ni Yehan. Labis na nagulat ang patriarka at si Qinggai Shengwang. Ang Mad Jihad Body ay isa sa iilang pinakamakapangyarihang katawang pandigma ng lahing tao, nilikha ng Mad Saint na muntik ng maging Heavenly Emperor kung hindi lamang sa digmaan laban sa mga demonyo. "Nakuha mo ito, bata," manghang sabi ng patriarka. Napailing si Qinggai Shengwang. Kung kumalat ito, mababahala ang lahat ng pinakamakapangyarihang puwersa. Mabuti na lang at hindi mo ito ipinamalita. Huminga ng malalim si Yehan. Ngunit kahit nasa akin ito, para lang itong librong walang mga salita. Hindi ko masimulan. Sinuri ng patriarka ang mga linya. Ang mga meridyano rito ay pabaligtad, taliwas sa yin at yang. Ang ganitong pagsasanay ay napakadelikado, kahit sa antas ng Sage King. Kailangang napakalakas ng meridyanong lakas mo, kung hindi, paputok ang katawan mo at mamamatay ka. "Maiintindihan niyo ba ito?" tanong ni Yehan. "Kaunti," sagot ng patriarka. "At kailangan mong magtiis ng di masukat na sakit." Ayon sa diagram, nagsisimula ang lahat sa puso. Napatitig si Yehan. Ang mga meridyano sa paligid ng puso ay mazeland. Isang maling hakbang ay maaaring ikamatay ng isang tao. Pero sa kanya, dala ng puso ng Suzaku Sacred Beast, hindi na siya tulad ng ordinaryong tao, at hanggat hindi nasesira ang pusong iyon, para na rin siyang immortal. Kabanata 2105. Bukod pa roon, taglay din ni Yehan ang kapangyarihan ng buhay, sapat upang gamutin ang lahat ng pinsala. Kaya, kung nais mong linangin ang katawang pandigma ng Mad Jihad, kailangan mo munang patibayin ang mga ugat, meridians, at mula sa mga ugat sa paligid ng puso ay palawakin ito sa lahat ng ugat sa katawan. Tanong ni Yehan kay Patriarch Qin Sheng. Alam ni Yehan na ang lakas ng sarili niyang mga ugat ay ilang ulit na mas matibay kaysa sa isang Panginoon ng parehong antas na nagsanay ng iba't ibang kapangyarihan, at bukod pa rito'y mayroon siyang Vermilion Bird Holy Fire. Ayon sa mapa ng pagkakabuo ng mga ugat, ganoon nga, tugon ni Patriarch Qin Sheng. Ngunit, napakadelikado ng paglinang ng katawang pandigma na ito. Kapag nagkamali, maaaring masira ang mga laman loob, sumabog at mamatay, o maubos ang lakas ng lahat ng ugat at maging isang inutil. Bagaman obra maestra itong Mad Jihad Body, yaong mga nakakayanan lamang maglinang nito ay mga baliw. Sigurado ka bang gusto mong subukan ito? Ngumiti si Yehan, kung magtagumpay, sa ganitong tanyag na walang kapantay na sining, siguradong magiging labis ang lakas, hindi ba? Tama ka, wika ni Qinggai Shengwang. Nang malinang ito ng Crazy Saint, sinasabing umabot siya sa nakakatakot na antas na hindi tinatablan ng armas, sibat, tubig, at apoy.
Sa mundong ito, iilan lamang na sandata ang makakagawa ng bakas sa kanya. Kung ganoon, handa akong isugal, sagot ni Yehan. Nagkatinginan sina Patriarch Qin Sheng at Qin Gai Shengwang, saka nagsabi ang Patriarch, kung ganoon ang nais mo, ako na ang gagabay. Ngunit kung may mangyaring kakaiba, huwag mo nang ipilit. Tumango si Yehan. Dahil sa hirap ng pinagdaanan para makuha ang Madjihad Body, mahirap para sa kanya na hayaan itong masayang nang hindi nalilinang. Ayaw niyang palampasin ang anumang bagay na makapagpapalakas sa kanyang kakayahang makipaglaban. Kung hindi muna niya mapapabuti ang kanyang antas realm, martial arts muna ang kanyang pagbubutihin upang tumaas ang lakas sa labanan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sa piling ng dalawang makapangyarihang nagbabantay, si Patriarch Qin Sheng at si Qin Gai Shengwang, wala na siyang aalalahanan na kapahamakan. Umupo siya ng nakahalukip-kip sa isang sulok ng bakuran. Tibisin na ni Yehan ang paraan ng pagdaloy ng ugat na nakasaad sa Madjihad Body. Magsisimula ang lahat sa puso, kaya doon siya unang nagtuon. Mabilis na kumalat ang bulk zone ng kapangyarihan mula sa kanyang katawan. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ilang malalakas na puwersa sa kanyang loob ang damaloy patungo sa mga ugat sa paligid ng puso. Napansin ni Qin Gai Shengwang ang alon ng kapangyarihan mula kay Yehan at nagsabi, napakaganda ng kapalaran at pagkakataon ng batang ito, tila ba ang langit mismo ang naghahanda ng daan para sa kanya. Sabi ni Patriarch Qin Sheng, sa kasaysayan, ang bawat natatanging nilalang ay may malakas na kapalaran, pagkakataon, at talento, paborito ng langit, ngunit sinusubok din ng langit. Marami na ang taglay ng batang ito. Ang tanong, makaakyat pa ba siya sa susunod na antas? May hindi lang sinabi si Patriarch, ang mga may myriad Dharma body ay bihira ring malas o kulang sa pagkakataon. Patuloy ang sirkulasyon ng ilang kapangyarihan sa paligid ng puso. Kung masisilap sa loob, makikitang nakabalot ang mga ito sa puso ni Yehan, bumubuo ng tila bilog na bola. Sa ngayon, pasulong pa lamang ang daloy ng kanyang mga ugat, hindi pa pabaliktad. Ngunit upang malinang ang Madjihad Body, kailangan niyang gawin itong pabaliktad, retrograde. Sa utos ni Yehan, sinimulan niyang subukan ang pabaliktad na pagdaloy ng mga ugat, isang napakadelikadong proseso. Isang maling galaw, maaaring tuluyang masira ang katawan. Ang pabaliktad na daloy ng ugat ay tulad ng pagpapadaloy ng dugo ng paatros. Ang sakit at panganib nito ay hindi masukat. Ang baliw na santo na lumikha nito ay hindi lamang henyo, kundi isa ring tunay na baliw, tanging isang baliw ang magkakaroon ng lakas ng loob para sa ganitong nakakatakot na imbensyon, at nagtagumpay pa siya. Biglang, sa pagbaliktad ng daloy ng ilang kapangyarihan sa katawan, sumabog ang matinding sakit mula sa dibdib ni Yehan, tila mga matutulis na espada ang tumatama sa kanyang puso. Ang mga ugat sa paligid nito ay tila nagwawala, winawasak ang lahat ng ugat sa puso. Agad na tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Kung hindi dahil sa matagal nang nasasanay ang kanyang mga ugat sa init ng ilang kapangyarihan, baka ngayon pa lamang ay isa-isang naputol ang mga ito. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin matatawaran ang sakit na nararanasan niya, parang libo-libong espada ang tumatagos sa puso, at parang 10,000 langgam ang kumakagat sa kanyang mga ugat. Sa loob ng wala pang 5 minuto, baluktot na ang kanyang mukha sa sakit, naging halos nakakatakot ang itsura niya, at tuluyan ng nabasa ng pawis ang kanyang damit. Nagtitigan sina Patriarch Qin Sheng at Qin Gai Shengwang, kapwa bahagyang nakakunot ang noo. Bagaman wala pang panganib sa buhay niya sa ngayon, maaari pa rin itong mangyari kung magkamali. Lalong tumindi ang sakit sa dibdib, halos manhid na ang kanyang mga ugat sa dami ng kirot. Pero hindi siya sumuko. Kung ang Mad Sage noon ay nagawang malikha ang katawang pandigma na ito, bakit hindi niya ito kayang linangin? Lumipas ang 1 oras, 2 oras. Unti-unti, nasanay si Yehan sa sakit habang pinapanatili ang pabaliktad na daloy ng ugat. At napansin niya, sa bawat araw na dinadaluyan niya ang mga ugat sa paligid ng puso ng pabaliktad, unti-unti nitong pinatitibay ang bawat hibla ng laman sa paligid ng puso, pati na bawat selula, buto, at maging ang bawat himaymay ng balat. Ang pagpapalakas na iyon ay parang ginagawang bakal ang kanyang laman at binubuo siya ng matitigas na buto. Kabanata 2106. Ang pagbabagong nagmumula sa pisikal na katawan sa kanyang dibdib ay naging dahilan para unti-unting lumuwag ang pagkakakunot ng mukha ni Yehan. Matapos tiisin ang matinding sakit, nagsimulang makita sa kanyang mga ugat ang epekto ng pagtatapos ng paghihirap. Sa pagbabagong ito sa kanyang katawan, hindi tumigil si Yehan. Ramdam niya na ang pagpapalakas ng bahagi ng katawan sa kanyang dibdib ay nagsisimula pa lamang, at malayo pa ito sa kritikal na punto kung saan hindi na ito maaaring palakasin sa kanyang kasalukuyang antas.
Kung magpapatuloy ito, maaaring maging hindi na matabla ng espada ang bahagi ng dibdib niya. Sa ganitong paraan, nangangahulugan na ang puso ni Yehan ay may dalawang patong ng proteksyon. Ang puso ni Yehan ay orihinal na pinoprotektahan ng banal na apoy ng Suzaku, ngunit ngayon, kapag napalakas din ang laman sa paligid ng puso, hanggat hindi sobra-sobra ang lakas ng kalaban kumpara sa kanya, hindi siya basta-basta mapapatay sa isang hampas. Siyempre, ito ay simula pa lamang para kay Yehan. Ramdam niya na sa ilalim ng pagbaliktad ng agos sa kanyang mga ugat, mas lalo pang titibay ang laman sa paligid ng kanyang puso, maliban na lang kung umabot na ito sa sukdulang punto ng kanyang kasalukuyang kakayahan. Nagpatuloy siya sa pag-eensayo, at matapos mawala ang sakit na parang kagat ng libu-libong langgam, unti-unti nang lumitaw ang resulta. Nagtagumpay kaya ang batang ito. Sa pagdama ng mas maayos na daloy ng enerhiya sa katawan ni Yehan, kumislap ang liwanag sa mga mata ng Patriarch Qin Sheng. Nakita na niya mismo ang Mad Jihad Physique, at tiyak na napakahirap nitong makuha, kasabay ng matinding panganib. Ngunit sa sandaling ito, matapos magtiis si Yehan ng ilang oras, naging kalmado siya, malayang dumadaloy ang kapangyarihan sa kanyang katawan, at normal ang kanyang aura. Kung hindi niya ito nakita sa kanyang sariling mga mata, hindi siya maniniwala na sa ganitong kaikling panahon ay nalampasan na ni Yehan ang unang hakbang ng Mad Jihad Physique, na siya ring pinakamapanganib na yugto. Mukhang totoo nga, napaka-espesyal ng batang ito. Bahagyang ngumiti si Holy King Qinghai, at unti-unting bumaba ang kaba ng dalawa. Sabi ni Patriarch Qin Sheng, napakadelikado ng pamamaraan ng pagsasanay sa Mad Holy War Body. Tanging mga henyo at baliw tulad ng Mad Saint ang may kakayahang lumikha ng ganitong makapangyarihan at nakakatakot na katawan Panchjera. Pero hindi rin naman pahuhuli ang batang ito. Ngayon na natapos na niya ang unang hakbang, hanggat mas maingat siya sa susunod, malamang na walang malaking problema. Maaaring dahil din ito sa iba't ibang kapangyarihan na kanyang inansayo. Ang mga iyon ay dati nang nagpapatibay sa kanyang buong katawan at mga ugat. Kung hindi, kapag bumaliktad ang daloy ng enerhiya sa katawan, malaki ang posibilidad na sumabog at mamatay siya, dagdag ni Holy King Qinghai. Matapos ang maikling usapan, muling nakatuon ang tingin ng dalawa kay Yehan. Sa ngayon, natapos na niya ang unang hakbang, ngunit nagsisimula pa lamang ang pagpapalakas ng kanyang katawan. Upang marating ang nakakatakot na antas, kailangan pa niya ng tuloy-tuloy na pagsasanay. Mabilis na lumipas ang isang buwan sa The West World. Sa loob ng panahong iyon, patuloy na pinabaliktad ni Yehan ang daloy ng kanyang mga ugat, hanggang sa maramdaman niyang ang laman sa kanyang dibdib ay umabot na sa matinding tibay, dahilan para maramdaman niyang laging mahigpit at handa sa labanan ang kanyang kalamnan. Ngunit matapos palakasin ang harap ng kanyang dibdib, hindi siya tumigil doon. Ang pagpapalakas sa bahaging iyon ay nangangahulugang hindi siya mamamatay agad sa isang hampas mula sa kalaban na ka-level lang niya, ngunit hindi iyon sapat. Ipinagpatuloy niya ang pagbabaliktad ng enerhiya sa kanyang katawan, patungo naman sa kanang balikat at kanang braso. Kung ang kanyang kanang braso ay magiging matatag na parang sandata, malaking kalamangan iyon sa labanan. Matapos maranasan ang sakit mula sa unang pagsubok, bagamat hindi pa rin madali ang ikalawang pagkakataon, kinaya pa rin ni Yehan na magpatuloy hanggang matapos. Ang anumang bagay ay nangangailangan ng tiyaga, at ganoon din sa Mad Jihad Body. Kapag natapos ang lahat ng sakit, makakamtan ang di matatawarang depensa, na ni espada ay mahirap sugatan. Sa isang iglap, lumipas ang 4 hanggang 5 buwan. Sa loob ng panahong iyon, walang tigil sa pag-eensayo si Yehan ng Mad Jihad Physique. Sa mahabang pagsasanay na ito, napalakas niya ang bawat bahagi ng kanyang katawan mula baywang pataas. Ngayon, mas mukhang matatag ang kanyang katawan, mas malinaw ang hubog ng kanyang mga kalamnan. Bagamat hindi siya mukhang malaki o sobrang maskulado, ang kanyang mga muscle ay parang siksik at puno ng puwersa, handa sa biglaang pagsabog ng lakas. Matapos ang 4 na buwang pagsasanay, kahit ang itaas lamang ng kanyang katawan ang napalakas, napakalaki na ng naitulong nito sa kanya. Sa bakuran, dahan-dahang iminulat ni Yehan ang kanyang mga mata. Ramdam niya ang tensyon at lakas sa kanyang katawan. Kumislap ang liwanag sa kanyang kamay, at lumitaw ang isang kalahating imperial na sandata. Agad niya itong ibinagsak sa kanyang kanang braso. Ding! Sa isang iglap, umalangaw-ngaw ang malinaw na tunog ng bakal na tumama sa bakal mula sa kanyang braso. Bagamat napunit ang kanyang damit, wala ni kaunting sugat sa kanyang balat. Lubos na ikinatuwa ni Yehan ang resulta. Pinalakas ng Mad Jihad Body ang laman, mga selula, mga butas ng balat, at maging ang kanyang mga buto. Ginawa nitong kasing tibay ng isang sandata ang katawan ni Yehan. Kabanata 2107
Bukod pa rito, pansamantala pa lang ang epekto nito sa ngayon. Habang tumataas ang antas ng kultibasyon ni Yehan, mas lalo pang lalakas ang kanyang pisikal na katawan, mararating pa niya ang rurok ng kapangyarihan ng baliw na banal. Nang makita ito, bahagyang ngumiti si Patriarch Qin Sheng at ang banal na hari ng Qingye na nagbantay kay Yehan sa loob ng 4 o 5 buwan. Kahit ang kalahating imperial na sandata ay walang bakas na iniwan sa pinatibay na katawan ni Yehan. Para tunay na masaktan ang kanyang katawan, malamang na isang emperador lamang ang makakagawa nito. Tama, tunay ng karapat-dapat itong katawang baliw na banal na mandirigma. Sa una mo palang na pagsasanay ay ganito na ang epekto. Kapag lalo pang tumaas ang antas ng iyong kultibasyon at lalo mo itong pinatatag, baka kalahating banal na sandata na lang ang makakagawa ng bakas sa iyong katawan. Wika ng Patriarch Qin Sheng na nakangiti. Narinig ito ni Yehan at ngumiti. Ngayon, ang itaas na bahagi pa lang ng katawan ko ang napalakas. Kahit naabot ko na ang hangganan ng kasalukuyan kong estado, para gawing parang sandata ang buong katawan ko, kailangan mapalakas ko ang bawat bahagi nito. Ngumiti rin ang banal na hari ng Qingye. Talagang napakabagsik at pambihira ng katawang ito ng baliw na banal na mandirigma. Ginagawa nitong mas nakakatakot pa kaysa sandata ang katawan ng nagsasanay. Mas makapangyarihan pa ito kaysa sa mga teknik na nakatuon lang sa pisikal na katawan. Maging ang katawang Vajra ng mga Budista ay baka hindi tumapat dito. Matanda, banal na hari Qingye, salamat sa pagbabantay ninyo sa akin nitong mga nakaraang buwan. Gaano na ba katagal akong nagsasanay? Tanong ni Yehan. 5 buwang buo na ang ginugol mo sa pagsasanay, sagot ng Patriarch Qin Sheng na nakangiti. Sa ganitong tagumpay sa wala pang kalahating taon, malamang pati ang muling nabuhay na baliw na banal na lumikha ng katawang ito ay magugulat kapag nakita ka. Wala pang kalahating taon, bulong ni Yehan na nakangiti. Ang mga nauna ang nagtanim ng puno, tayo na lang ang nakikinabang sa lilam. Henyo ang baliw na banal. Kung ako iyon, hindi ko magagawang likhain ang ganitong nakakatakot na teknik. Sinasalo ko lang ang bunga ng kanilang ginawa. Sabi ng banal na hari Qingye. Kung kaya ng mga nauna na lumikha ng ganitong nakakatakot na martial art, bakit hindi mo rin subukan? May iba't ibang uri ng kapangyarihan sa loob ng iyong katawan. Kung pag-aaralan mo ng mabuti, baka makalikha ka rin ng teknik na magpapayanig sa mundo. Wala sa intensyon ng nagsalita, pero tumama sa isipan ng nakarinig. Nagliwanag ang mga mata ni Yehan sa narinig. Kung kaya ng baliw na banal na lumikha ng katawang baliw na banal na mandirigma, at kaya ng di kilalang ninuno na lumikha ng siyam na pagbabagong makadiyos, bakit hindi rin niya magawa? Ang ideyang iyon ay parang pagbubukas ng pinto sa kanyang isipan. Marami ng kapangyarihan si Yehan ngayon, at sa mga darating pang taon, tiyak na makakakuha pa siya ng iba. Kapag pinag-isa ang lahat ng iyon at pinaunlad sa iba't ibang direksyon at potensyal, maaring makabuo siya ng sariling nakakatakot na martial art. Pero hindi ito madaling gawin. Ang paglikha ng teknik na maipapasa sa buong mundo ay napakahirap. Sa sumunod na panahon, nanatili si Yehan sa mundo ng Xuanman. Isang araw sa labas ay katumbas ng 100 araw sa loob. Sapat na oras iyon para sanayin ang katawang baliw na banal na mandirigma. Sa ngayon, itaas pa lang ng kanyang katawan ang pinatibay, hindi pa masyadong nagbago ang ibabang bahagi. Ganito nagpatuloy si Yehan ng mahigit 1 taon sa mundo ng daw bago niya napalakas ang bawat pulgada ng kanyang balat, ugat, buto, at selula. Sa puntong ito, para na siyang gawa sa bakal at bakal, kahit kalahating imperial na sandata ay walang maiiwang bakas sa kanyang katawan. Makikita rito kung gaano kahirap sanayin ang katawang ito. Kung sa labas ginawa iyon, higit 1 taon ang lilipas. Matapos mapatatag ang buong katawan, huminto si Yehan sa kultibasyon. Alam niyang malapit na niyang harapin ang angkan ng Kang, kaya't gugugulin muna niya ang natitirang oras kasama ang pamilya. Naging masaya siya kasama sina Yan Qingmo, Zhou Yuner, tinuruan si Chen Qiu, niyakap si Chen Zong, isang masayang pamilya. Sa panahong ito, may ilan sa mga disipulo ng Tianlong na umabot sa antas na kataas-taasan, higit 500 ang bilang, mas marami kaysa dati. Sa kabuuan, higit 800 na silang Supreme Masters. Maging sina Haring Helian at Haring Wusheng, na mula pa sa simula ay nagsanay doon, ay malaki rin ang iniangat, nasa antas na kataas-taasan ng 4 na tribulasyon na sila ngayon. Si Chen Baixiang at iba pa ay hindi pa man nadidagdagan ng antas, nasa tugatog na sila ng kanilang kasalukuyang estado. Kailangan na lang ng kaunting panahon para umangat muli. Dinalaw din ni Yehan ang mga taong sumama sa kanya mula Huaxie patungo sa kontinente ng Diyos at Demonyo. Batay sa oras, mahigit 20 araw na mula nang bumalik siya.
Sa loob ng mundo ng Dao, iyon ay katumbas ng 5 o 6 na taon, at dahil sa suporta ng maraming yaman, malaki ang naging pag-angat ng lahat. Sa nakalipas na 5 hanggang 6 na taon, lahat ng mataas na pinuno ng Tianlong, pati sina Ji Yanhuang, matandang Dawist na pabaya, Dawist ng Yushu, Diyos ng Espada, Dizen Ziyao, Jing Yi, at Wang Dichu, lahat ng nangungunang eksperto ng huaxia, ay umabot na sa antas ng pagkakaisa. Sa 100,000 tao, ang pinakamahina ay nasa tugatog ng pagtipon. 3 tao ang labis na ikinatuwa ni Yehan, sina Shaben, Lin Chi, at ang batang si Xiao Qingcheng. Kahit medyo tamad si Xiao Qingcheng, nakakagulat pa rin ang bilis ng kanyang progreso. Ngunit sina Shaben at Lin Chi. Sa napakalawak na lugar ng pagsasanay, nakaupo ang maraming pigire. Ngumiti si Yehan habang pinagmamasdan sina Shaben at Lin Chi na buong giting na lumalaban sa ilalim ng matinding presyon ng kataas-taasang si Jiang Ye. Sila ang may pinakamabilis na pag-angat sa lahat ng galing huaxia, nasa tugatog na ng antas ng pagkakaisa at handa ng pumasok sa antas ng mundo ng mga kaluluwa. Kabanata 2108. Sa lahat ng mga taong ito, ang dalawang ito ang pinakadeterminado sa pagsasanay. Simula nang maabot nila ang antas ng makalangit at tao, Heavenly Human Realm, patuloy nilang hinahamon sina Jiang Ye, Zhou Jie, at Yu Kun, ang 3 instructor-level masters ng Tianlong. Kahit na mabigat ang kapalit sa bawat laban, hindi sila tumitigil. Sa halip, lalo pa silang umuunlad sa ilalim ng matinding presyon ng 3 instructor. Panginoon! Nang makita si Yehan, agad na yumuko at bumati sina Zhou Jie at Yu Kun. Tumango si Yehan at ngumiti. Kamusta ang dalawang ito? Nagkatinginan sina Zhou Jie at Yu Kun. Huminga ng malalim si Zhou Jie at sinabi, Panginoon, kakaiba ang dalawang ito. Parang baliw. Kung totoong laban sa buhay at kamatayan, mas matindi pa ang magiging pag-unlad nila kaysa ngayon. Maaaring sa loob lang ng 2 o 3 taon, malampasan na nila kaming 3. Ngumiti si Yehan. Sanayin ninyong mabuti ang dalawang ito. Kapag kinakailangan, dagdagan ninyo ang hirap sa kanila. Basta't hindi sila mamamatay, pwede ninyong idiin sila ng husto. Sa hinaharap, malaking tulong sila sa Tianlong. Nagulat sina Zhou Jie at Yu Kun. Napakalaki pala ng pagpapahalaga ng pinuno sa dalawang ito. Siyempre, malinaw din sa kanila ang pambihirang talento at bilis ng pag-unlad ni Shaben at Lin Chi. Sa 100,000 katao, wala silang maihahambing na mas mahusay pa sa dalawang ito, para bang 2 leon na nakakulong sa kulungan. Kapag ganap na naitatag ang pundasyon nila at nakawala sa kulungang iyon, mas nakakatakot pa ang magiging bilis ng pag-angat nila kaysa ngayon. Panginoon, huwag kayong mag-alala, alam namin ang gagawin. Tumango si Yehan, at muling tumingin sa dalawang nagsasanay ng todo sa ilalim ng presyon ni Jiang Ye, bago lumakad palayo. Alam niya, gaano man kahirap ngayon, ganoon din kalaki ang magagamit nilang lakas sa hinaharap. Samantala, sa ilalim ng mata ng lahat ng puwersa ng lahi ng tao, natapos na ang labanan sa teritoryo ng Yuheng. Ang First Palace, 3 sekta, 4 na grupo, at 8 pangunahing paksyon sa Yuheng, 3 grupo ang tuluyang nawasak, sa 4 na sekta, winasak ang Wushu sect at 2 sa 3 paksyon ng sekta ang naglaho rin. Ang natira, 1 palasyo, 1 sekta, at 3 paksyon, ay napilitang sumuko sa Kang Clan. Kahit ang Shingang na unang tumutol at pinagsama ang mga puwersa sa Yuheng, wala ring nagawa. Sa harap ng Kang Clan, para silang batang natututo palang maglakad na humaharang sa dambuhalang kariton. Sa huli, wala silang magawa kundi magpasakop. Kapag hindi, siguradong lipol silang lahat. Kilala na ng buong mundo ang kalupitan ni Kang Tianzan mula pa sa pananakop niya sa teritoryo ng Kaiyang. Matapos masakop ang Yuheng, ang susunod na target ng Kang Clan ay malinaw na, Yaoguang Realm. Alam ito ng buong lahi ng tao. 2 rehiyon na ang napasa kamay ng Kang Clan, at hindi maiiwasan na ang Yaoguang na nasa gitna, ang susunod. Tapos na pala. Sa bulwagan ng Tianlong, naroon na ngayon ang lahat ng mataas na pinuno, matapos silang ilabas ni Yehan mula sa mundo ng Xuanman. Maghanda na tayo. Nakatingin na sa atin ang Kang Clan, malamig na sabi ni Zhou Prajna. Nabigatan ng mga mata ng lahat. Dumating na ang araw na kinatatakutan nila. Walang duda, pagkatapos ng Yuheng, ang susunod na tatamaan ay ang Yaoguang. Lahat ng puwersa ng tao ay nakatingin na roon, lalo pat ang tinaguriang kabataang henyo na katumbas ng pangalan ni Kang Tianzan ay nagmumula mismo sa Yaoguang, at siya ang batang pinuno ng kanilang henerasyon. Ngayon, sa harap ng nakakatakot na espada ng Kang Clan, ano ang gagawin niya? Lalaban, susuko.
Alam ng marami na kapag tinarget ng Kang Clan ang Yao Guang, siguradong kikilos ang apat na malalaking puwersa na minsang sumuporta kay Yehan. At ito ang magiging unang pagkakataon na may malalakas na puwersa ng tao na tatayo laban sa Kang Clan. Pero mapanganib ang maging unang tatayo. Kapag nagkamali ng galaw, maaaring masira ang pundasyon ng buong puwersa. Ngayon, lahat ng mata sa mundo ng tao ay nakatutok mula Yuhing patungong Yao Guang. At dahil sa kabataang pinuno at sa lihim na suporta ng apat na pamilya, tiyak na hindi magiging kasing dali ng pananakop sa Kaiyang at Yuhing ang pagkuha ng Kang Clan sa Yao Guang. Kabanata 2109. Kaibigan, dumating din sa wakas ang araw na ito. Sa pangunahing bulwagan ng Yuhengyo Star Palace, ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Yuhengyo ay ganap ng napailalim sa Kang Clan. Nakaupo si Kang Chanbo, nakasuot ng puting damit, tila isang nakakatakot na babaeng pinuno ng isang henerasyon, sa Dragon at Phoenix Bench na sumisimbolo ng kapangyarihan. Sa kanyang mga mata, may bakas ng nag-aalab na apoy, isang di mapigil na diwa ng pakikipaglaban. Sa ibaba ng bulwagan, may dalawang hanay ng mga malalakas na puwersa, isa'y pinamumunuan ng mga makapangyarihan mula sa Kang Clan, at ang isa naman mula sa mga puwersa ng Kaiyangyo at Yuhengyo na sumuko na sa Kang Clan. Kabilang sa kanila, may mga tauhan mula sa Immortal Gate at Star Palace. My Lord, ang maliit na teritoryo ng Yao Guang ay maaapakan ng ating Kang Clan sa loob lamang ng ilang araw. Pagdating ng panahon, may tutuon na natin ang ating espada sa apat na dakilang heavenly domains. Sabi ng isang matatag na mandirigma ng Kang Clan. Sa isip ng mga mandirigmang ito, hindi nila kailanman itinuring na banta ang tatlong rehiyon ng Kaiyang, Yao Guang, at Yuheng mulat sa pole, ang tunay nilang target ay ang apat na dakilang langit. Kung hindi lamang iginiit ni Kang Chanzen na unang tutukan ang Kaiyang domain, matagal na sanang nagsimula ang kanilang laban sa 4 heavenly domains. May sarili akong plano para harapin ang lalaking iyon. Sinabi ko na noon, bibigyan ko siya ng patas na laban. Kumislap ang malamlam na liwanag sa magagandang mata ni Kang Tianzo habang nakatingin sa isang tahimik na binata sa bulwagan. Siyang Moxie, panahon na para patunayan mo ang iyong katapatan sa akin. Dadalhin mo ang lahat ng puwersa ng Kaiyang at Yuheng na nasa ilalim ng Kang Clan sa Yaoguang region at ideklara ang digmaan laban sa kanya. Sa narinig, kumunat ang noo ng lahat ng mandirigma ng Kang Clan. Para sa kanila, sapat na ang hukbo ng Kang Clan upang durugan ang Yaoguangyo, para pa bang aksaya lang ng oras na gawing vanguard ang iba. My Lord, may nag-aatubiling magsalita, ngunit pinutol ito ni Kang Tianzo. Hindi nyo na kailangang magsalita pa. Sinabi ko nang bibigyan ko siya ng patas na laban, at ito ang paraan ko. Ngayon, hindi ba't alam na ninyo kung paano siya umalis sa Yaoguangyo at kung ano ang mga plano ng apat na angkan? Tahimik ang lahat. Totoo, wala pa silang malinaw na impormasyon tungkol dito. Siyang Moxie, gusto kong marinig ang sagot mo ngayon. Okay, dadalhin ko sila upang ideklara ang digmaan sa Yaoguangyo. Napabuntong hininga si Siyang Moxie. Isa siya sa 18 hari sa talaan ng mga Heavenly Kings, ngunit ngayon isa na lamang siyang bilanggo. Si Yehan ay isa sa mga henyong pinakagalang niya. Noong nasa Yaochi Palace pa sila, hindi niya sinamantala ang kahinaan ni Yehan. Ngunit ngayon, kailangan niyang ideklara ang digmaan laban dito. Alam ni Siyang Moxie na isa lang sa kanila ang mabubuhay sa huli. Ramdam ang bigat ng loob ni Siyang Moxie, mahigpit na hinawakan ni Xie Xuanbing mula sa Immortal Sect ang kanyang kamay. Pareho na silang sumuko sa Kang Clan. Mabuti, ibigay mo sa kanya ang aking mensahe, bibigyan ko siya ng 3 pagkakataon. Ito ang una, mayroon siyang 3 araw upang magdesisyon ng tama. Pagkalat ng kautusan ni Kang Tianzo, bukod sa pangunahing hukbo ng Kang Clan, lahat ng puwersang sumuko mula sa Kaiyang at Yuheng ay tinipon. Malakas ang hukbong ito. Bagaman hindi ito kasing lakas para sa buong Kang Clan, para sa mga puwersa sa Yaoguangyo, para itong dambuhalang baha na wawasak sa kanila. Pinagsama, ang 8 pangunahing puwersa mula Kaiyang at Yuheng ay may bilang na 60,000-70,000 mandirigma. Kahit na sa totoong labanan ay kalahating hakbang ng mga Supreme lamang ang karaniwang ipinapadala, napakalaki pa rin ang bilang na iyon. Sa loob lamang ng kalahating araw, dumating na ang hukbong ito sa Tianming City, ang hangganan sa pagitan ng Yaoguang at Yuheng. Tumakas ang karamihan sa mga naninirahan, takot na madamay sa nalalapit na digmaan. At nagbigay sila ng ultimatum sa Tianlong, sa loob ng 3 araw, sumuko. 3 araw, ha? Si Kang Chanbo? Hindi gumagalaw ng siya mismo, at ang mga taong ito ang ipinapadala niya bilang pioneers. Ibig bang sabihin nito'y maingat siya? O hindi niya talaga binibigyan halaga ang Tianlong?
Sa kampo ng Tianlong, may malamig na ngiti si Yehan. Alam niyang pinapanood ng lahat kung kakayanin ng Tianlong na harapin ang espada ng Kang Clan. Sabi ni Zugproj na, ano man ang dahilan, siya'y mayabang ngunit maingat. Kung hindi niya gagamitin ang buong lakas ng Kang Clan, huwag din tayong kumilos agad. Gusto niya ng patas na laban, ibig sabihin may pagkakataon tayo. Hayaan natin siyang mag-isip. Kapag naubos na natin ang vanguard niya, saka tayo gagalaw. Kung ganun, ubusin muna natin ang puwersa ng vanguard niya. Sino nga pala ang pinuno ngayon? Tanong ni Yehan. Ito ay si Xiang Moxie, ang pinakamalakas na henyo mula sa Yuheng region. Sagot ni Chen Beixiang. Siya pala, kumislap ang mga mata ni Yehan habang naalala ang binatang nakipaglaban sa kanya noon sa Sea of Hopelessness. Kabanata 2110. Si Xiang Moxie, nakabilang sa listahan ng mga hari ng langit, sa pananaw ni Yehan ay mas marangal kumilos kaysa kina Fen Qingtian at iba pa. Siya ay tuwid, at isa ring henyo na may parehong galing sa martial arts at kabutihang asal. Kahit pa maaaring hindi niya malampasan ang tagumpay ni Ye Guocheng sa hinaharap, sa tingin ni Yehan, kung makikipagkaibigan man siya, dapat ay sa taong tulad ni Xiang Moxie. Hindi ko inasahan na siya pala. Siya ang pinuno ng puwersang pangunang sumalakay. Ayokong kalabanan siya, malungkot na sabi ni Yehan. May pagkakaibigan ba kayo? Tanong ni Zugproj na. Sagot ni Yehan, hindi naman ganoon kalalim, pero isa siyang taong karapat-dapat maging kaibigan. Kung maaari ko lang siyang makuha sa aking panig. Sabi ni Zugproj na, alam kong mabait ka, pero gusto kong ipaalala sa'yo, kalaban natin siya. Ang dapat patayin, patayin. Ang nagwagi ang magiging hari, at ang natalo ay magiging bilanggo. Sa bandang huli, isa lang sa inyo ang mabubuhay. Hindi ako magdadalawang isip, pero sayang kung mamamatay ang ganitong tao sa kamay ko, umiling si Yehan. Binigyan tayo ng babaeng Kang Tian burial ng 3 araw para sumuko. Imposible iyon, pero dahil binigyan niya tayo ng oras para maghanda, bakit hindi natin samantalahin? 3 araw sa mundong mortal ay halos katumbas ng 1 taon sa daigdig ng Dao. Sa panahong ito, maaaring makapagsanay pa ang Tianlong at magluwal ng mga bagong kataas-taasang mandirigma. Kung ganoon, Panginoon ng Sekta, wala ba tayong gagawin sa 3 araw na ito? Tanong ni Chen Beixiang. Siyempre meron. Bantayan ninyo ang mga dapat bantayan. Kung hindi kikilos ang kalaban, hindi rin tayo kikilos, sagot ni Yehan. Bukod pa rito, magpadala kayo ng tao para alamin ang galaw ng mga puwersa ng Kang Clan sa Yuheng Domain. At bantayan din ang Lijian Villa. Tumanggaw si Chen Beixiang at ang iba pa. Samantala, sa Lijian Villa, kabado ang lahat. Kahit na nasa ilalim na sila ng kapangyarihan ng Tianlong sa Yaoguang Domain, nananatili silang isang hiwalay na puwersa. Alam nilang kapag natalo ang Tianlong, sila ang susunod na tatamaan ng Kang Clan. Li Kangmang, dumating na ang puwersa ng Kang Clan. Kapag umatake sila, tiyak na mawawala ang Tianlong ng hayop na iyon. Pagkatapos, kayo naman sa Lijian Villa ang pupulbyusin. Sa tingin ko, panahon na para pumili tayo, sabi ng pinuno ng Tianzong na nakaupo sa harap ni Li Kangmang. Sumimangot si Li Kangmang. Tianzong, ibig mo bang sumuko tayo sa Kang Clan? May iba pa ba tayong pagpipilian? Malamig na sagot ng pinuno ng Tianzong. Palakas ng palakas ang Tianlong ng hayop na iyon. Wala nang lugar para sa atin sa Yaoguang. Kapag winasak ng Kang Clan ang Tianlong, kayo na sa Lijian Villa ang susunod. Mas mabuting sumama tayo sa kanila para maghayganti kay Yehan. Para lang yan sa inyo, malamig na tugon ni Li Kangmang. Hindi ako sanay maging alipin ng iba. Kung pipili ako, mas gugustuhin ko pang pumanig sa Tianlong kaysa sa Kang Clan. Kung ganoon, mamamatay ka, banta ni Tianzong. Bahala ka, sagot ni Li Kangmang. Kung gusto mong sumuko, wala akong pakialam. Umalis si Tianzong na galit at nagpunta diretso sa Tianming City, kung saan nakapwesto ang puwersang pangunang salakay ng Kang Clan. Mo Exi? May dumating na gustong sumanib sa Kang Clan, sabi ni Xia Xuanbing habang papasok. Napakunot noo si Xiang Moxie. Sa pagkakaalam ko, Tianlong at Lijian Villa lang ang natitirang puwersa sa Yaoguang. Si Li Kangmang ba ito? Hindi, sagot ni Xia Xuanbing. Ito ang pinuno ng sword sect na winasak ni Yehan. Siya na lang ang natitira, at gusto niyang magpagsanib sa Kang Clan para maghayganti.